bago na ito, simulan po natin kay Dr. Mike Capet, ang ating Secretary ng SWAT. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng ating mga nanonood sa ating live stream. Kami po ang Solidarity of Workers in Private Education o SWIPE. Nabuo po ang SWIPE itong taong 2025 dahil nakikita ng mga organizations at mga individual faculty and teaching support staff. Nakikita nila yung napakalaking pangangailangan para itaguyod ang kapakanan ng mga empleyado sa mga privado. Yung agwan sa pagitan, halimbawa, ng mga natuturo sa public schools at sa private schools. Kahit kung tutusin, ang public schools na ay marami ng problema. What more sa pribadong paaralan? Nakakadismaya na ang daming mga pribadong paaralan ay pribadong kita. Tupo yung kanilang pangunahing interes sa halip ng interes ng mga mag-aaral, sa halip ng interes ng mga guro, sa halip ng interes ng sambayanan. Kaya kami dito sa SWIPE ay nagsasama-sama, binubuo kami ng iba't ibang mga union, primarya sa Metro Manila. Halimbawa, may mga union tayo mula sa De La Salle University, Centro Escolar University, University of the East, University of Santo Tomas, University of Asia in the Pacific, Lyceum of the Philippines University, at maging mga informal organizations gaya halimbawa sa Ateneo de Manila at yung alyansa ng mga private school faculty mula sa ACT Private Schools. Nagkakasama-sama kami lahat dito bilang isang alyansa sa loob ng SWIPE. Ngayon, bakit tumitindig ang SWIPE? Ngayong araw na ito, a week before the State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 27, 2026. Nagsasama-sama kami ngayon dito sa SWIPE dahil nakikita namin yung matinding pangangailangan para hamunin ang kasalukuyang administrasyon. Ang administrasyong Marcos Jr. ay lagpas na sa kalahati ng kanyang termino bilang presidente. Pero makikita naman natin na walang substantibong pag-angat sa kalagayan ng mga guro sa mga pribadong paaralan. Mga guro man o yung mga teaching support staff ay hindi makakagapay doon sa napakabilis na pagsilip ng presyo ng mga bilihin. Lantad na lantad po yan sa simula ng taon. Nung sumiklab po yung gera halimbawa ng US kontra sa Iran at nagdulot ito ng biglaang pagtalon ng presyo ng langis. Ang mga guro po, ang mga teaching support staff ay hindi makaagapay kaagad-agad doon sa pagsilip ng mga presyo. Dahil alam naman natin na ang bulusok ng presyo ng langis ay nagdudulot rin ng biglaang pagtaas ng presyo ng iba pang mga bilihin. Paano naman po ang mga guro? Paano naman po yung mga school staff? Kailangan pa rin nilang pumasok sa trabaho, mag-commute, kailangan nilang bumili ng pamalengke, kailangan nila ng pang-tuition doon sa kanilang sariling mga anak. At ito yung malaking trahedya na yung mga guro sa mga pribadong paaralan, sila yung nagbibigay ng edukasyon sa mga private school students, kahit sila yung kanilang mga anak ay kinakapos ng pera pambayad sa matrikula ng kanilang mga anak kapag sila ay nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Isa po yung malaking trahedya. Kaya nagtitipon-tipon po ang SWIPE ngayon bilang paghamon kay President Bongbong Marcos Jr. May mga nalalabi pa po kayong taon, 2027 at matatapos ng 2028. Baka naman po pwede gamitin ninyo yung mga natitirang katunayan para magsulong ng mga klarong pro-teacher, pro-education personnel measures. At maglalakad po kami ngayong araw sa presscon. 3, para hindi na po tayo mahirapan. 3 malinaw na pro-private education teacher and staff measures na po pwede niyong bitbitin. At ako po, nakatasan na maglahat doon sa una. Ito po yung una naming
yan po ay walang iba kundi ang pagbasura sa Frame General Education Curriculum na itinutulak ng Commission on Higher Education. Nakita po natin yung malaking clamor laban dito sa RCHEC. Kasi ang linaw-linaw, ito ay hindi maka-estudyante. Tatapyasan ng napakalaki yung General Education Curriculum ng mga estudyante sa tertiary education. Anong klaseng edukasyon ang maiiwan natin sa mga estudyante kung halos wala ng laman yung kanilang batayang kaalaman tungkol sa iba't ibang bahagi, aspeto ng buhay bilang tao. Paano ang humanidades? Paano ang magkampalipunan? Paano kayo makakabuo ng mga mamamayan na magiging kritikal ang pag-iisip at magiging produktibong mga kalahok ng ating lipunan kung titignan natin sila bilang simpleng mga robot lamang na sa pagiging sunod-sunuran pagdating sa kanilang lugar ng empleo. Hindi po yan ang gusto natin mangyari para sa ating mga estudyante. Pero, maliban pa doon sa klarong epekto ng RCHEC sa mga estudyante, abay, kailangan din natin pong ilahad yung magiging epekto niyan sa mga guro. Isang napakalaking katatawanan na ang balak isama ng RCHEC doon sa mga maiiwang general education units ay patungkol sa labor education. Katatawanan, bakit? Kasi anong pag-uusapan sa labor education kung ang RCHEC ay magdudulot ng malawakang nakalan? Hindi po pwedeng sabihin ng Commission on Higher Education na yung kanilang ginagawa ay minimum lang naman yan. Ito ay floor lamang. Every school will have its own mandate na magtakda ng number of units higher than that. O sige, for the sake of argument, may mga eskwelahan na halimbawa, gaya ng Ateneo, ng Pilasal, ng UST, na mayroong mayamang liberal education tradition at pihalong magbibigay ng GE na more than the minimum na itatakda ng CHEC. Pero lahat po ng eskwelahan ay may resources gaya ng Ateneo, Lasal, o UST. Lahat ba ng private schools ay mayroong ganitong klaseng liberal tradition? Lahat po ba ng private schools ay ganito mag-isip pagdating sa kanilang paghuhulma ng mga estudyante? Hindi po. Sa lisensya bale ang lumalabas, binibigyan ni CHED ng lisensya ang mga paaralan na tapyasin to the minimum yung kanilang general education para makamenos doon sa kanilang mga gastusin sapagkat nakikita ng maraming mga pribadong paaralan ng mga guro not as partners in education but as liabilities kasi kailangan sweldohan. Kaya ang CHED ay umatras na. Hindi po yan simpleng pagkatras po. Mr. President, nananawagan kami, be as explicit as possible. Kung maaari nga sana sa iyong State of the Nation Address itong July 2026, gawin nyo ng malinaw, klaro, hindi lang ito suspension ng RCHEC, kundi complete abolition, jumping. Wala na po tayo kinakailangan pag-usapan pa. Lumabas na po yung mga faculty unions and associations noong Mayo para i-rehistro. Mass petition filing sa CHED. Ganoon katindi yung galit ng mga schools, ng mga faculty unions. Ano ba bang hinihintay ng CHED dito? And more importantly, Mr. President, ano ba bang hinihintay ninyo? Malinaw na ito ay isang anti-teacher measure. Gawin yung klaro, gawin yung explicit, jump refrain GE doon sa inyong State of the Nation Address and be more consultative, be more democratic doon sa pagbubuo. Kasi kami naman sa mga guro, kami ay willing na tumayo at magtrabaho para makabuo ng bagong CHED. Pero not a GE like this. Pero isang GE na klarong makabayan, siyentipiko at tutugon sa pangangailangan ng masang Pilipino
kalagayan ng mga guro. So, po sa tulong yan, yun po ang aming number 1 na panawagan kay President Bongbong Marcos, ibasura ang Che Refrain. Maraming po salamat. Maraming salamat, Ninong Pantem. Ako na po pakilala. Ako si Mr. Lang, ng Academy Manila. Susunod po natin ikaw ang salita ay si Sir John Vincent Ignacio, Sir David Ignacio, Vice President ng UST Faculty. At ilalat po niya karanasan ng UST ganoon din ang halaga ng mga program tayo sa tuition fees. Thank you. We are here today to make it clear tuition fee increases are paid by families to support the institution and educators that drive it. Holding the family's legal 70% share hostage to leverage a CBA negotiation is not only a violation of CHED rules, it is an injustice to the teachers enduring today's economic pressures. Ang nangyari po sa amin po kasi sa UST, sa kalagitnaan ng CBA, ayaw ibigay sa atin ang aming 70% TFI, tuition fee increase. Ang sabi daw ay kailangan po na magkaroon ng CBA bago i-release ang TFI. Pero ang punto ay, the TFI share belongs to the faculty. It is not a bargaining chip. It is a legal right at the negotiation reward under Republic Act 6728 and JED Memorandum Order Number 3 Series of 2012. 7% of all proceeds from tuition fee increase must be directly for the salaries, wages, allowances, and benefits of teaching and non-teaching personnel. The law uses the explicit phrase being used. The moment the university collects increased tuition from students, that 70% share is immediately due and demandable. It does not belong to the administration, and its release is not conditional on finalizing the collective bargaining agreement. By law, the university is obligated to distribute these funds to its employees, regardless of whether a labor union or an active CBA exists. Jurisprudence clearly establishes that CBA negotiations cover broad economic and political rights. They are not limited to nor trapped by the 70% TFI share. Teachers and school personnel are often denied full access to information on financial resources of schools, and such funds are allocated. Similarly, students often pay increased tuition and other fees without sufficient notice and meaningful consultation. CHED Memo Random Order Number 3 Series of 2012 mandates that schools must post copies of their Certificate of Intended Compliance and Certificate of Compliance of their tuition fee increase in highly visible public spaces within the school premises. These documents serve as the basis for how tuition fee increases are to be allocated. Regrettably, many institutions fail to fulfill this mandate, and CHED is not doing its due diligence in monitoring them. There is a great need to create a financial oversight committee that will verify the educational institution's revenues from TFI and other fees. The committee must monitor the allocation and utilization of such fees and audit the school's compliance, investigate complaints, and publicize funding. We must also maintain the 70-20-10 allotment for the TFI. Without this mandatory legal allocation, the financial gains from tuition hikes could easily be diverted to management into non-labor expenses and higher profit margins. When students pay more for their education, the frontline labor, the teachers and support staff, directly and legally receive the largest share of that increase. The 70% allotment directly to personnel in private HEIs narrows also the salary gap and ensures a predictable recurring mechanism for great compensation packages, helping institutions retain top-tier academic talent. This restriction prevents institutional owners
from making profit distribution as administrative salaries and bonuses. Keeping this allotment intact ensures that the revenue generated by tuition hike goes to the teaching and non-teaching staff who carry out the day-to-day pedagogical and operational work, preventing the concentration of wealth among corporate school executives at the expense of classroom labor. Thanks, Sir Dave. So, pumunta sa salita ay si Sir Jonathan Geronimo para po sa private schools, po sa niya. Bago tayo na po private school. Magandang umaga po sa mga nakikinig sa atin, lalo sa mga kapatid natin sa media na kasama natin ngayon. Masahol ang kalagayan sa paggawa sa pribado dahil mababa ang sahod, malawakan ang kontraktualisasyon na nagtulog ng iba't ibang anyo ng abuso sa karapatan sa paggawa. Kaya ang tingin namin, at ang panawagan namin ng Luzon, katong panawagan namin ng Luzon ay Magna Carta for Private School Teachers ay dapat sa batas. Kailangan isang Magna Carta for Private School Teachers dahil noong 2019 pa natin ito final at kasalukuyang may House Bill 443 na walang usad dahil hindi prioridad ng kasalukuyang gobyerno o ng kasalukuyang rehimen ang karapatan ng mga guro at kawali sa pribadong mga paaralan at universidad. Isa ito sa gusto namin marinig sa State of the Nation Address ng Rehimeng Bongbong Marcos na pinapahalagahan at tunay na binibigyan ng prioridad ang kagalingan hindi lamang ng mga guro. Sa kalahatan, pinakailangan pribado man o publiko, pinakailangan tiyakin ang kanilang karapatan sa paggawa at kagalingan bilang pangkalahatang prinsipyo ng pagtataguyod ng kanilang karapatan sa paggawa. Sa kasalukuyang po nananatili ang mga sa tingin natin ay mga illegal at lumalabag ng mga panuntunan kagaya ng Manual of Regulations for Private Higher Education o BORPE at sa Department Order 88 Series of 2010 na pareho ang sinasabi na naglilimita or nagtatakda ng at least 3 years o 6 semesters na probationary period bago maging permanente sa trabaho ang ating mga guro sa universidad at mga kolehiyo. At sa tingin natin hindi makatao yan. Dahil sa ganyang mga prinsipyo ay tumitindi ang malawakang kontraktualisasyon na naglalagay sa abusadong posisyon ang mga administrasyon na nagkakait ng karapatan ng mga pribadong guro sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo. So halimbawa, ng CHED mismo, mula sa 110,147 na kalakang tinutukoy ng part-time faculty sa hanin ng higher education, 63.45 dito may tutuloy natin ang mga part-time faculty. Napakalaki po, napakalaki, 69,889. Mas malaki ang contractual, mas malaki ang part-time, kaysa itinutuloy ng mga permanente ang status sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo. At sa ganitong narinig natin mga banta halimbawa ng pagbabago sa curriculum, alam natin ang pangunahing sisipain at mawawalan ng trabaho sa ganyang mga konteksto ay itong mga part-time faculty dito. Itong mga walang mga permanent status dito sa iba't ibang mga universidad na pamantasan. Ang tingin natin dyan talaga ay malawakang kontraktualisasyon na yan ay walang malasakit sa mga guro natin sa iba't ibang mga universidad at kolehiyo na para bang mga disposable diaper na pwede nang itapon anytime ang mga guro at kawani natin sa pribadong paaralan. Kontraktual naman, mababa pa ang sahod. In fact, sa datos sinasabi na 17,500 ang average basic pay ng isang karaniwang private school teacher. At sa mga probinsya, mas mababa pa. Nung may mga probinsya pa po na kumikita ng 10,000 lang, o mas mababa pa ang sinasahod. At sa tingin natin, yan ay napakasahod, napasahod na titignan natin hindi talaga nakabubuhay. Maririnig natin, ilang araw bago yung SONA, may mga papogi ang administrasyon. Ang isa dyan ay pinangangalanda kanila halimbawa ng 85 pesos na aumento na hinati pa sa 2 tranche, di ba? Hindi na huli ang 85 pesos na yan. Kailangan po namin ay nakabubuhay na sahod.
Dagdag pa sa konteksto ng mga guro, no? Under the e-gospel na kapapasalamat, bibigyan daw ng 2K per month o kabuuan 24,000 na teacher salary subsidy ng mga guro. Kasi tingin natin hindi sapat yan. No? Bumo yan. No? Hindi sapat yung dagdag na 2,000 per month na yan para mabuhay ang isang ordinaryo guro sa privado na merong hindi pamilya. No? Dagdag pa siya, syempre, pag guro ka, kinakailangan mo ng MA, no? Kinakailangan mo ng, di ba, ng faculty development, hindi ka mga sa trabaho, hindi may bibigay, no? Itong mga pangangailangan nito para ma-promote ka. So talagang hindi na natin, doble-doble talagang pasahid. No? Contractual ka na, mababa pa ang sahod mo. Ano pa nga ba? No? Kaya sasabihin nila, kaya exodus daw mula privado hanggang publiko, ay gano'n na lang. Lagi po natin itatandaan na hindi po dapat natin pagbanggain ang publiko at privado sa pagtatagumpid ng pareho dapat na karapatan sa paggawa. No? Pareho nagbaboy na sahod. Ano bang sektor yung pinag-iilangan natin? Kaya kami sa private, no? Panawagan talaga natin. Kay Bongbong Marcos, no? Bongbong Marcos, ikaw naman, mahiya ka rin naman sa mga private school teachers, no? At mga instructors natin, no? Talaga naman yung priority natin, no? Yung kanilang kagalingan. At sa magagawa lang ito sa pamamagitan ng seryoso sana na pagpapakusan nitong Magna Carta for private school teachers. No? Dahil napakatagal na, no? At baka panahon na para talaga isa batas ito. Kaya hindi natin House Bill 443, Magna Carta for private school teachers, isa batas na. So yun nga kapagandang natin sa atin. Maraming salamat po, Sir Jonathan. Bago po susunod na salita, si Sir Rodel de los Santos, Presidente ng CE Faculty Networkers Union po sa kanya. Danas ng CE, meron po sila mga friends tulad na Reggie at Salvoy Business. Magandang umaga po sa lahat. Bilang Pangulo po ng Central Scholar University, Faculty and Allied Workers Union o FAU, nandito po kami upang i-rehistro din yung aming danas sa loob ng Central Scholar University. So, kagaya ng sinabi po ng aming mga nagsalita dito, patungkol po sa general education or sa reframed reframed general education component curriculum, kami po ay tumututol din. Bagaman yan po ay pinuspon sa kadahilanan po ng aming sinigaw ito bago mag-Mayo 1, nandito po ulit po kami upang sigaw po ulit na sana kung hindi man, huwag niyo pong tanggalin or bawasan ang mga subject ng general education. So, kung maaari, dagdagan nyo pa nga po. Dahil, sa totoo lang po, marami pong nakikinabang na mga guro kapag po meron po tayong mga subject na kung tutusin sa konteksto ng labor, yan po yung aming kinabubuhay at yan po ang aming challenge sa araw-araw. Kung paano po namin bibigyan ng magandang kalidad sa edukasyon ang aming mga mag-aaral. Patungkol naman po sa 70% tuition fee increase or EFI, kami po sa CEU, nabawasan po ang aming benepisyo patungkol po dito sa EFI. Meron po kami benepisyo na kung saan nasa kamay na ng JED ang aming complaint. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin kami nabibigyan ng sagot para yan. So, yan po ay sinulat din namin sa mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung hindi ako nagkakamali, mga bandang April pa, Abril. So, hanggang ngayon, July na. Yan po, benepisyong yan ay pinanggagalingan ng aming kumbaga ang aming kalidad ng kalusugan. Lahat po kami sa CEU, wala naman kaming health card. So, yung health card namin, na sariling bulsa namin,
pinambayan is diyan sana namin kukuhanin upang i-renew. Sa ngayon, wala kaming makukuhanan. So, even yung ating yung mga ibang benepisyo, hindi lang naman kasi dito sa aming sa health card, yung health card namin ang pinagkakagustusan namin sa pang-araw-araw. Ngayon, dito rin po sa Magna Carta for Private School Teachers, sangayon po kami. Kasi may tinatawag na parehong pagod. Ipantay po ang sahod ng mga nasa publiko at nasa pribadong paaralan. Yun lang po yung aming hinihiling sa inyo. Sana yan po ang aming maasahan din sa darating na zona ninyo. Yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Roberto. Para naman po sa Akral School sa Cuba, at po si Miss Joyce. Magandang araw po sa lahat ng nanonood ng aming Facebook Live streaming at sa mga media na nakikinig at sumusubaybay sa press con ngayong araw. Kami naman mula sa Private Schools UBEL na isang organisasyon ng mga guro na nagtuturo sa private schools at karamihan sa aming mga miyembro ay mula sa senior high school ng iba't ibang mga private schools dito sa University Bell. At idadagdag namin sa araw na ito ay ang aming danas din bilang mga guro sa senior high school at sa college din, na ang karamihan sa amin ay biktima ng malawakang contractualisasyon sa private schools at universities dito sa NCR. At syempre, yung nagpumula ito doon sa batas or kumbaga yung memorandum na nagtatanggal na 3 taon na probationary period at sa katunayan, hindi lang 3 taon ang inaabot sa ibang mga schools, mahigit pa dito. At dahil sa ganitong patakaran, maraming mga guro, lalo-lalo na yung mga fresh graduates, na napipilitan po na pumasok sa private schools po, marami din ay dito rin nagde-decide, nagdesisyon na mag-apply. Ngunit hindi ganito katiyak. Walang katiyakan din yung aming empleyo sa private schools na nais naming applyan or makapagturo. Sa University Bell, isang naging malaking dagok mula pa dito sa contractualisasyon na nangyayari ay yung pagbabago ng curriculum. Tulad ng strengthened senior high school curriculum na ngayon ay nasa implementation na. At mula itong nagdaang academic year ay nagsimula ang mga tanggalan dahil din sa panukalang curriculum na ito na umano ang layunin ay decongestion, bawasan ang load ng mga students, dahil napakarami rin ng asignatura sa curriculum. Pero ang pagbabawas nito mula sa 15 na core subjects ay ginawang 5 na lamang, at ang ibang mga core subjects ay naging elective. Mula sa ganitong schema ay nagkakaroon talaga ng displacement, dahil ang mga guro ay mawawalan ng teaching load o hindi magagarantiya ang teaching load para sa kanilang mga asignaturang itinuturo. So, higit na mga naapektuhan sa strengthened senior high school curriculum na ito ay ang mga guro na wika, ng Pilipino, ng English, ng literature, ng arts, at maging sa mga social sciences. Halos humanities na mga subjects. Higit na
na apektuhan ng ganitong mga klaseng curriculum na nakikita natin na ang agenda na nais na ipatupad ay ang pagkakaroon ng pagsunod no, sa dikta ng global na merkado na makabuo, makabubog, pag-graduate ng mga estudyante na employable na, no? Labor expert ready pa. Kaya hindi namin talaga sinusuportahan ng ganitong klaseng curriculum na nagsusulong ng dikta ng dayuhang kapital at lalo-lalo na ng komersyalisasyon no, sa edukasyon. Ang nais ng mga guro ng kahit sa publiko at sa privado ay syempre yung curriculum na nagsusulong talaga ng ating interes no, tungo sa pambansang industrialisasyon, tungo sa bayan na talagang magbibigay ng kagalingan no, at pagsusulong ng interes ng buong sambayanan. No. At ilan sa mga guro dito sa University Belt na ang naging biktima ng tanggalan at marami pa yan sa susunod dahil nga patuloy na yung pag-implement sa buo na yung rollout nitong curriculum at nabanggit na rin kanina ang Reverend General Education naman sa tertiary na marami din sa mga universities sa UBELT ay hihigit na maapektuhan dahil kalakahan dito ay mga profesor at mga akademiko rin na natuturo sa mga universities. No? So, mula dito, nais namin i-registro no, yung aming panawagan na itigil or i-ano natin, no? Pag-usapan muna natin itong curriculum na ito, na strengthened senior high school curriculum, kung tama ba ang nangyayari na implementasyon nito at ano rin ang seryosong labor implication nito sa mga guro na ni-displace at nawalan ng trabaho, saan na sila pupunta, lalo-lalo na hindi rin natin maasahan ang public schools na makapag-hire din agad. No? Ano ba ang plano ng gobyerno? Ano plano nila Bongbong Marcos Jr. at ng DepEd no? At ng DepEd sa mga guro na lagi na lang nagiging biktima ng pinilaan at walang man lang konsultasyon no? ng mga curriculum na i-impose nila. Ang aming kalagayan ay patuloy yung kawalan ng nakabubuhay na sweldo. No? Napakalayo ng sweldo namin dun sa living wage na 1,500 a day. Talagang ang kontraktualisasyon, walang mga unyong nakatayo sa mga karamihan ng mga universidad, ng mga maliliit at pakit ng mga private schools, walang CBA na mga ipinatutupad. So paano ang naging solusyon ng gobyerno ay magpalit ng curriculum? Ito ba ang tamang solusyon na naiisip nila sa lahat ng aming mga inilahan dito? Ito ba lagi ang naiisip lamang na solusyon ng gobyerno ito? So sana naman magkaroon tayo ng mas matibay na ugnayan no? Mula sa mga kagawaran ng DepEd at SHED. Pakinggan nila yung mga guro, pakinggan ang mga akademiko, mga kawaninan na nasa ground na nagtuturo hindi lamang sa mga pampubliko, kundi lalong-lalo na sa privado. Dahil matagal na talaga kaming napag-iwanan. Malaki na talaga yung gap, no? ng kawalan at nakawalan ng katiyakan, nakawalan solusyon sa kalagayan ng mga guro at mga kawani sa private schools. No? Kaya muli ang nais na ipanawagan, reviewin natin ang strengthened senior high school curriculum, idagdagan ng sweldo ng mga guro, ipantay sa publiko, at syempre, lalo-lalo na, dapat ay 50,000, no? Hindi na nakabubuhay yung 18,000 lang na binanggit kanina na average na salary sa NCR. At syempre, itigil na ang kontraktualisasyon, no? Ang mga guro ay gawing regular, no? At pahitigin ng probationary period mula 3 years at sumunod doon sa ating labor code no, na 6 months or kahit 1 taon ay gawing regular ang mga gurong nagtuturo sa privado.
school teachers para din sa proteksyon at pagsusulong ng kagalingan ng mga guro at magkaroon talaga ng standard na sweldo at pagkarapatan sa pag-uunyon, sapat na benepisyo at syempre yung pinakamahalaga yung curriculum na nagsusulong ng ating mga kagalingan natin at para sa interes ng sambayan. Yun lamang po mula sa private schools. Ikaw. Maraming salamat po sa lahat ng mga magsalita. Scout natin ang ating mga panawagan para sa araw na ito. Arjek ng Ched, ibasura! Arjek ng Ched, Ibasura! 70% ng TFI, Ibigay! Ibigay! 70% ng TFI, Ibigay! Ibigay! On the heart of our private school teachers, isang batas. On the heart of our private school teachers, isang